Hinding-hindi ko makakalimutan ang takdang sandali. Nang una ko siyang makilala, nakadakip siya. Sa mismong paghahanda ko na ilagay ang posas sa kanyang kamay, biglang sumigaw ang lalaki sa wikang Filipino. Kahit hindi ko naiintindihan ang sinasabi niya, ang mapait na tono ng kanyang boses ang nagpatigil sa akin. Nang araw na iyon, matapos matanggap ang tawag mula sa 3 turista sa isang mataong kalye sa Dublin, agad akong dumating. Si Marco Reyes ay isang lalaking Asyano na nahuli sa akto. Mukhang malinaw na ang ebidensya, lahat ay tumugma sa nai-record ng mga CCTV camera. Ngunit ang kanyang mga mata noon ay sadyang kakaiba. Sa mga matang iyon, walang takot ng isang nagkasala, kundi luha lamang ng matinding kawalan ng katarungan. Kinailangan naming tumawag ng isang interpreter at naghintay ng 30 minuto. Nang marinig ko ang salin ng kanyang pahayag, namanhid ako. Hindi siya magnanakaw, siya ay biktima. Isang profesional na pickpocket ang naghagis ng ninakaw na wallet sa kanyang backpack upang makatakas at ako, isang pulis, ay maling nakadakip ng tao. Binalot ako ng matinding pagkakasala at kahihiyan. Mula ng araw na iyon, sinimulan kong hanapan siya ng paraan upang makatulong bilang paraan ng pagtubos sa aking pagkakamali. Ngunit pagkalipas ng 2 linggo, bigla kong napagtanto na ang damdaming nabubuo sa aking puso ay hindi lang simpleng konsensya. 3 buwan pagkatapos, nakatayo ako, tulala sa banyo, hawak ang pregnancy test kit na may 2 maliwanag na pulang guhit. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, ano ang gagawin ninyo? Ang video na ito ay isang muling pagsasabuhay ng kwento batay sa mga tunay na pangyayari. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-like dahil magdadala ito ng swerte sa inyo. Mag-iwan ng komento upang ipaalam sa akin kung saan kayo sumusubaybay sa kwentong ito. Ako si Sofia Carrigan, 17 taong gulang, ipinanganak at lumaki sa Dublin, Ireland. Ako ay isang patrol police officer sa Dublin Police Department na may 5 taong karanasan. Maging isang pulis ang aking pangarap mula pa pagkabata. Ang aking ama ay isang bumbero. Ang kanyang buong buhay ay inilaan niya sa pagliligtas ng mga tao. Ang aking ina ay isang nurse, isa ring propesyon na nagbibigay ng buhay at pag-asa. Dahil sa inspirasyon nila, sa edad na 18 nagpa siya akong mag-apply sa Police Academy. Noong una, mariin itong tinutulan ng aking mga magulang. Sinabi nilang masyadong delikado at mahirap ang propesyong ito para sa isang babae. Ngunit nanatili akong matatag sa aking pinili. Nag-enroll ako at dumaan sa mahirap na mga araw ng pagsasanay. Mula sa physical conditioning, pagbaril, hanggang sa pag-aaral ng batas, kahit pagod na pagod, pinilit ko pa ring lampasan. Pagkatapos kong makapagtapos, itinalaga ako sa lugar ng Temple Bar, ang pinakamataong sentro ng Dublin. Ito ang lugar kung saan nagtitipon ang maraming turista na may magkakasunod na mga pub at restaurant. Sa mga unang araw, medyo nahihirapan akong makipag-ugnayan sa mga tao at madalas akong kinakabahan kapag nahaharap sa mga emergency na sitwasyon. Ngunit pinatibay ako ng panahon. Ang aking partner ay si Liam, isang veteranong pulis na mas matanda sa akin ng 10 taon at may 10 taon na sa propesyon. Siya ay isang kahanga-hangang senior. Sofia, ang pagiging pulis ay hindi lang tungkol sa lakas ng kalamnan, madalas sabihin ni Liam sa akin. Ang kakayahang magdesisyon, ang pinakamahalagang sandata. Kailangang mabilis kang magbasa ng sitwasyon at gumawa ng tamang desisyon. Tumango ako, isinasapuso ang mga turo na iyon. Ang aming trabaho ay napakalawak, mula sa pagmamaneho ng trapiko, pagpapatrolya, hanggang sa pagtugon sa mga emergency calls. Sa isang lugar na puno ng mga pub, ang mga lasing na gumagawa ng gulo sa gabi ay pangkaraniwan, ngunit may mga pagkakataon din na kailangan naming harapin ang mga seryosong kaso tulad ng pananakit, pagnanakaw o droga. Sa mga panahong iyon, laging naroon ang panganib, ngunit alam kong kailangan kong tumindig upang protektahan ang mga mamamayan. 5 taon sa propesyon, naranasan ko na ang iba't ibang emosyon. May mga araw na lumuluha ako sa katuwaan kapag natulungan ko ang isang mag-asawa na mahanap ang kanilang nawawalang anak. Nakita silang magkayakap, parang humihigpit ang puso ko. May mga araw na kumukulo naman ako sa galit. Nang dumating ako sa pinangyarihan ng isang kaso ng domestic violence at nakita ang babaeng may mga pasa sa mukha,
Nanginginig ang mga kamay ko sa galit habang pinoposasan ang malupit na asawa. May mga araw din na napuno ako ng pagmamalaki nang mahuli ko ang isang magnanakaw matapos ang isang kapana-panabik na paghabol at natanggap ang pasasalamat ng biktima. Gayunpaman, ang aking personal na buhay ay napaka-boring. Tila kinuha ng trabaho ang lahat ng aking oras na hindi na ako nagkaroon ng nobyo o panahon at pagkakataon para mag-date. Madalas akong sumbatan ng aking mga kaibigan. Sofia, lagi ka na lang nakatuon sa trabaho, mag-love life ka naman. Ngumiti lang ako at sinabing, ayos lang, masaya naman ako sa trabahong ito. At totoo iyon. Gusto ko ang pakiramdam ng pagbibigay ng seguridad sa mga kalye. Nakatira ako mag-isa sa isang maliit na apartment sa Hilagang Dublin. Araw-araw, 30 minuto ang biyahe ko sa subway papunta sa trabaho, isang tahimik, predictable at paulit-ulit na buhay. Hanggang sa dumating ang takdang araw na iyon, isang linggo ng hapon, Oktubre lambit na, 2023, nagpapatrolya kami ni Liam sa Temple Street nang tumunog ang aming radyo. Abiso mula sa O'Connell Street, may nangyaring pickpocketing. Ang suspek ay isang lalaking Asyano, nakasuot ng itim na jacket at may backpack, humihingi ng reinforcement. 5 minutong takbo lang ang layo ng pinangyarihan mula sa amin. Nang dumating kami, malakas na itinuro ng isang saksi. Siya iyon. Nakatayo doon ang isang lalaking Asyano, may backpack, na may gulat at bahagyang takot na mukha. Hoy, huminto ka! Malakas kong sigaw. Pulis ito! Lumingon ang lalaki sa akin, malaki ang mata sa pagkabigla. May sinabi siya sa wikang Filipino na hindi ko maintindihan. Taas ang mga kamay. Lumapit si Liam. Dahan-dahang itinaas ng lalaki ang kanyang mga kamay, nanginginig ang buong katawan. Ibaba ang backpack. Utos ko. Dahan-dahan niya itong sinunod. Binuksan ko ang backpack upang suriin at nakita ko ang 2 wallet. Mukhang sa kanya ang isa, ngunit ang isa pa ay pambabae, tiyak na sa biktima. Arestado ka, mariing sabi ni Liam habang nilalabas ang posas. Nagreklamo ang lalaki ng marahas. Hindi ako. Nauutal siya, pinaghalong Filipino at kaunting Ingles. Kalma lang, mahinahon kong sabi. Pag-usapan natin ito sa istasyon. Napilipit ang kanyang mukha sa kawalang katarungan. Wala akong ginawa. May naglagay lang nito sa bag ko. Maniwala po kayo sa akin. Ipaalam mo ang depensa mo sa istasyon. Malamig na sabi ni Liam habang pinoposasan siya. Sa sandaling iyon, direkta akong tumingin sa kanyang mga mata. Ang galit sa mga matang iyon ay mas malaki pa sa takot. Sinasabi sa akin ng aking intuwisyon na may mali. Sa interrogation room, kailangan naming maghintay ng kalahating oras para sa isang Filipino interpreter, isang babaeng nasa katanghaliang gulang na matagal nang naninirahan sa Dublin. Sa pamamagitan ng kanyang salin, nalaman kong ang pangalan niya ay Marco Reyes, 29, isang arkitekto mula sa Maynila, Pilipinas, na kasalukuyang naglalakbay sa Ireland. Kaya, paano napunta ang wallet sa backpack mo? Tanong ko. Sumagot si Marco, sa pamamagitan ng interpreter. Hindi ko talaga alam. Siguro may naglagay. Hindi ko ito ninakaw. Kung hindi mo ninakaw, bakit naroon? Sa tingin mo, sino ang naglagay? Sinubukan ni Marco na ipaliwanag. Nakaupo lang ako sa isang cafe. Nakasabit ang backpack ko sa upuan at nagpunta ako sa banyo. Siguro may palihim na naglagay habang wala ako doon. Nasuri na ba ninyo ang mga CCTV camera? Nagtanong si Liam sa akin ng pabulong. Umiling si Marco, pagod ang boses. Wala akong alam. Naglalakad lang ako sa kalye nang dakpin ninyo. Ang pahayag ng saksi kanina ay napakatibay, ngunit may nag-aalala pa rin sa akin. Sa tingin ko, dapat nating suriin muli, sabi ko kay Liam at tumango siya. Nakipag-ugnayan kami sa may-ari ng cafe at humingi ng footage ng kamera. Pagkalipas ng 1 oras, ipinadala ang video. Ang katotohanan ay lumabas sa screen. Nakaupo si Marco habang umiinom ng kape. Nakasabit ang backpack sa likod ng upuan. Tumayo siya upang magpunta sa banyo. Sa loob lamang ng maikling 30 segundo, isang lalaki ang dumaan. Mabilis na binuksan ang backpack ni Marco, isinilid ang isang bagay at naglaho. Nang bumalik si Marco, wala siyang kaalam-alam sa nangyari. Binalik ko ang video ng 1 pang beses, lahat ay malinaw na. Si Marco ay biktima.
Buntong hininga si Liam. Mali ang nadakip natin. Sinuri pa namin ang mga street camera system. Nakita namin na ang lalaking iyon mismo ang nagnakaw sa babaeng turista at pagkatapos ay ginamit ang taktika ng paglalagay ng ninakaw sa bag ng ibang tao upang malito ang mga autoridad. Si Marco ay ganap na inosente. Bumalik sa interrogation room, nakaupo si Marco doon. Ang mukha ay puno ng kawalan ng katiyakan. Buong puso akong yumuko, taos pusong humingi ng tawad sa kanya. Nagkamali kami, ganap kang inosente. Nang umalingaw-ngaw ang salin, lumiwanag ang mukha ni Marco. Totoo? Oo. Sinuri namin ang kamera, ikaw ang biktima na sinamantala. Huminga si Marco ng malalim at nakahinga ng maluwag. Salamat po. Maraming salamat po. Tinanggal ko ang posas, ibinalik ang kanyang mga gamit at humingi ng tawad muli. Winagayway ni Marco ang kamay, bahagyang ngumiti. Ayos lang po, isa lang itong pagkakamali. Gayunpaman, malinaw pa rin sa kanyang boses ang pagkapagod at takot. Sa tingin ko, may utang ako sa iyong maayos na paghingi ng tawad, sabi ko. Pagkatapos ng duty, maaari ba kitang imbitahan sa hapunan? Nagulat si Marco. Oh hindi, hindi mo na kailangan gawin iyon. Hindi, kasalanan ko. Gusto ko talagang bumawi. Tumawa ang interpreter at sinabi kay Marco, tanggapin mo na. Ito ay tanda ng pagiging hospitable at integridad ng pulisya ng Ireland. Nag-atubili si Marco sandali at pagkatapos ay tumango. Kung gayon, tinatanggap ko po. Pagkatapos ng shift, hinubad ko ang aking uniforme at nagsuot ng simpleng damit, jeans at manipis na sweater. Nakaharap sa salamin, tinanong ko ang sarili ko kung bakit ang bilis ng tibok ng puso ko. Isang hapunan lang naman para humingi ng tawad. Nagkita kami sa isang tahimik na pub sa Temple Bar. Nang dumating ako, nakaupo na si Marco sa mesa malapit sa bintana. Nang makita ako, tumayo siya, ngumiti at bumati gamit ang kanyang Ingles na medyo mahirap bigkasin ngunit kaakit-akit. Kumusta Sofia? Kumusta Marco? Matagal ka na bang naghihintay? Kadarating ko lang din. Nakangiting sabi ni Marco, iba ang itsura mo kapag wala kang uniforme ng pulis. Tumawa ako. Mukha ba akong nakakatakot sa uniforme? Umiling siya. Hindi, mukha kang cool. Umupo kami at sabay na tiningnan ang menu. Ano ang gusto mong kainin? Tanong ko. Nagkamot ng ulo si Marco, nalilito. Sa totoo lang, hindi ako masyadong sanay. Ito ang unang beses na susubukan ko ang pagkaing Irish. Kung gayon, hayaan mong magmungkahi ako. Fish and chips, isang napakasarap na tradisyonal na ulam. Tumango si Marco sa pagsang-ayon. Mag-o-order din ako ng 2 baso ng Guinness Stout. Pagpunta sa Ireland, kailangan mong subukan ang Guinness. Nang ihain ang pagkain, kinagat ni Marco ang isang piraso at lumiwanag ang kanyang mga mata. Masarap. Ngumiti ako ng may pagka-relieved. Ngayon, muli, humihingi ako ng tawad. Siguro nagulat ka talaga. Winagayway niya ang kamay. Pagkakamali lang iyon. Pero sa totoo lang, natakot ako. Ang madakip ng pulis sa isang banyagang bansa ay isang bagay na hindi ko kailanman naisip. Dahil iyon sa mabilis kong paghusga, mahina kong sabi, puno ng pagsisisi. Ginagawa mo lang ang iyong tungkulin, naiintindihan ko. Mahinahon na ngumiti si Marco. At saka, nag-abala ka pang suriin ang kamera para patunayan ang aking inosensya. Salamat. Nagbago ang usapan, tinanong ko siya tungkol sa kanyang biyahe. Bukod sa nangyari ngayon, maayos ba ang iyong biyahe? Biglang naging masigla si Marco. Napakaganda talaga ng Ireland. Kahapon, pinuntahan ko ang Cliffs of Moher. Napakagandang tanawin doon. Nag-iisa kang pumunta sa malayong lugar. Sumakay ako ng bus tour, napaka-comfortable. Patuloy ang aming pag-uusap. Ikinuwento sa akin ni Marco ang tungkol sa Pilipinas, tungkol sa Maynila kung saan siya nakatira, tungkol sa kanyang trabaho sa architecture design. Sinabi niyang nagbakasyon siya ng 2 linggo para maglakbay. Mag-isa kang naglakbay? Tanong ko. Oo, gusto ko mag-isa, napakalaya at komportable. Ang tapang mo naman, nag-iisa kang pumunta sa banyagang bansa. Tumawa si Marco. Sofia, pulis ka. Mas matapang ka kaysa sa akin. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Itinabingi ni Marco ang kanyang ulo, mausisa. Bakit ka nagpasyang maging pulis?
Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa aking pangarap noong bata pa, tungkol sa aking pagnanais na tumulong sa mga tao. Maingat siyang nakinig, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpapahalaga. Napakamaharlika ng trabaho mo, siguro napakahirap. Mahirap ngunit sulit. Talagang hinahangaan kita, sabi niya, na naging dahilan upang uminit ang aking mga pisngi. Mabilis na lumipas ang oras. Si Marco ay isang kawili-wili at may pagpapatawa na tao. Ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa mataong kalye ng Maynila na puno ng sasakyan, ang mga nagtitinda ng pagkain na nag-aalok ng masarap na adobo at ang mayaman na kultura ng Pilipinas. Ikinuwento ko sa kanya ang Dublin na may mga lumang brick building, kultura ng pub at mga taong mainit ang pagtanggap. Dalawang lungsod, dalawang ganap na magkaibang kultura, ngunit sa pagitan namin ni Marco, tila may isang hindi nakikitang koneksyon. Nang tiningnan ko ang relo, 3 oras na ang lumipas. Gabi na, mahina akong sabi. Talaga? Nagulat si Marco. Napakasarap ng aming pag-uusap kaya nakalimutan ko ang oras. Oras na para magpaalam. Lumabas kami. Ang hangin sa gabi ng Oktubre ay nagdadala ng lamig na humaplos sa balat. Napakasaya ko ngayon, sabi ni Marco. Ako rin. Ito ay dapat na hapunan para humingi ng tawad, ngunit masaya ako. Mabuti naman. Isang maikling katahimikan ang bumalot sa aming dalawa. Tapos, nag-atubili si Marco na magsalita. Bukas, abala ka ba? Ibig kong sabihin, kung day off mo bukas, pwede mo ba akong samahan mag-tour sa Dublin? Medyo malungkot kasi mag-isa. Sandali akong naguluhan, ngunit sa totoo lang, wala akong dahilan para tumanggi. Sige, saan mo gustong pumunta? Ikaw na ang magmungkahi. Mga lugar na tanging ang mga lokal lang ang nakakaalam. Sige, kung gayon, magkita tayo dito bukas ng 10 a.m. Tumango si Marco, kumikislap ang mga mata. Salamat, Sofia. Sofia lang ang itawag mo sa akin. At tatawagin din kitang Marco, okay? Ngumiti si Marco ng maliwanag. Nagpaalam kami sa isa't isa. Sa biyahe pa uwi sa subway, may kakaibang pakiramdam na bumalot sa akin. Ang puso ko ay bumubulong na parang ang ritmo ng isang pag-ibig na nagsisimula. Malinaw na sa simula. Ito ay isa lamang paghingi ng tawad. Kaya bakit ngayon, napakasaya ko, buong gabing hindi ako nakatulog. Kinabukasan, maaga akong nagising, nakatayo sa harap ng aking aparador tulala. Karaniwan, hindi ko pinapansin ang aking pananamit. Ngunit ngayon, paulit-ulit kong sinubukan ang iba't ibang damit. Sa huli, pinili ko ang isang fitted jeans at isang cream-colored sweater. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at ngumiti ng may kasiyahan. Nang dumating ako sa aming tagpuan, nakatayo na si Marco doon. Nang makita ako, maligaya siyang ngumiti at kumaway. Magandang umaga, Sofia. Magandang umaga, Marco. Saan tayo pupunta ngayon? Excited niyang tanong. Sumama ka lang, sorpresa ito. Sumakay kami ng bus patungo sa Howth, isang baybaying nayon na nasa timog ng Dublin. Isang payapa at napakagandang lugar. Pagdating namin doon, napabulalas agad si Marco. Wow, ang dagat. Napakaganda, hindi ba? Bihira itong malaman ng mga turista. Ito ang paboritong lugar ng mga lokal para mag-date. Naglakad kami sa baybayin, hinahaplos ng hangin ang aming buhok. Ang tunog ng mga alon ay nagdadala ng amoy ng karagatan. Kinuha ni Marco ang kanyang kamera para kunan ng larawan ang tanawin at pagkatapos ay kumuha kami ng aming unang mga larawan ng magkasama. Sa tanghalian, huminto kami sa isang maliit na cafe at umorder ng mainit na seafood soup. Napakasarap ng lasa, kaya tumango si Marco sa kasiyahan. Sa hapon, bumalik kami sa sentro ng Dublin upang bisitahin ang Trinity College. Sa ilalim ng lumang eskwelahan, lumitaw ang sikat na aklatan na kamamangha. Tiningnan namin ang Book of Kells, isang napakagandang manuskrito mula sa ika-9 na siglo, na mangha si Marco, talagang napakaluma. Dito, mararamdaman mo ang hininga ng kasaysayan. Pagdating ng gabi, dinala ko siya sa isang tradisyonal na pub. Ang tunog ng violin, flute at gitara ay nagsama-sama upang lumikha ng masayang Irish folk melodies. Pumalakpak si Marco, kumikislap ang mga mata. Ang saya, ang ritmong ito ay nagpapapahintulot sa iyo na sumayaw. Tumawa ako ng malakas. Kung gayon, sumayaw na tayo. Lahat dito ay sumasayaw. Inabot ni Marco ang kanyang kamay sa akin.
sumayaw ka sa akin? Nag-atubili ako sandali. Ngunit pagkatapos ay hinawakan ko rin ang kanyang kamay. Nakiisa kami sa mga tao, sumasayaw ayon sa musika. Bagaman medyo awkward pa ang aming mga galaw, puno ito ng tawa. Nang gabing iyon, ang puso ko ay tunay na sa kanya. Mula ng araw na iyon, araw-araw kaming nagkikita. Kinabukasan, pumunta kami sa Kilmainham Gaol, isang makasaysayang lugar na nakasaksi sa maraming pagsubok at tagumpay ng mga aktivista para sa kalayaan ng Ireland. Maingat na nakinig si Marco sa narasyon. Kailangan ding lumaban ng matindi ng Ireland upang makamit ang kalayaan. Napakagaling ng kasaysayan ng inyong bansa. Kinabukasan, nagbisikleta kami sa Phoenix Park, ang pinakamalaking urban park sa Europa. Malayang naglalakad ang mga usa sa damuhan. Maingat na lumapit si Marco. Iniabot ang kanyang kamay at isang mabait na usa ang lumapit at isinuksok ang kanyang ilong sa kanyang kamay upang umamoy. Ang tawa ni Marco ay umalingaw-ngaw sa tahimik na espasyo. Isang linggo ang mabilis na lumipas. Ang mga araw na kasama si Marco ay ang pinakamasayang sandali sa aking buhay. Hindi kami nagsawa sa pakikipag-usap, nagbabahagi ng lahat ng bagay tungkol sa aming sarili. Ikinuwento ni Marco na nag-aral siya ng arkitektura sa universidad dahil sa kanyang hilig sa pagdidisenyo ng mga gusali. Ang pinakamalaking pangarap niya ay magbukas ng sarili niyang architecture office sa Pilipinas. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang pamilya, tungkol sa kanyang ama na isang retiradong guro at ina na isang mapagmahal na may bahay. Siya ay nag-iisang anak. Siguro, ikaw ay isang napakamapagmahal na anak, sabi ko. Ngumiti si Marco. Hindi naman ganoon kasobra sa mapagmahal. Mahal na mahal ko lang ang aking mga magulang. Ibinahagi ko rin ang tungkol sa aking pamilya, tungkol sa aking mga magulang at kuya. Ikinuwento ko sa kanya ang mga hindi nakikitang bahagi ng pagiging pulis, ang hirap, ang mga pressure, at ang hindi maipaliwanag na pagmamalaki. Nakikinig siya ng buong katapatan, patuloy na nagtatanong na nagpapakita na interesado siya sa akin. Labis akong masaya dahil doon. Isang hapon, bumaba ang araw sa pampang ng Liffey River, pininturahan ng nagniningning na orange ang kalangitan. Biglang tumigil si Marco, lumingon at tiningnan ako ng malalim. Sofia? Oo, salamat sa iyo, dahil sa iyo, ang biyahe na ito ay naging pinakamagandang alaala sa aking buhay. Bahagya akong ngumiti, ang puso ko ay tumalon sa kaba. Wala iyon, masaya rin naman ako. Sa totoo lang, nag-atubili si Marco sandali, matatag ang mga mata. Gusto kita, ang puso ko ay parang sumabog. Nagpatuloy si Marco. Naakit ako sa iyo, sa unang pagkakataon pa lang, sa piling mo, napakasaya ko. Tiningnan ko siya ng direkta sa mga mata, malumanay ngunit matatag ang boses. Ako rin. Gusto rin kita. Napasigaw si Marco sa tuwa. Napakasaya. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang kamay ay mainit na bumabalot sa akin. Nagpatuloy kami sa paglakad ng tahimik. Hindi na kailangan ng karagdagang salita dahil natagpuan na ng aming mga puso ang aming sariling wika. Nang gabing iyon, sa ilalim ng kalangitan ng Dublin, naghalikan kami sa unang pagkakataon. Ngunit ang kaligayahan ay panandalian, napakabilis lumipas ng 2 linggo at dumating na ang araw ng pagbabalik ni Marco sa Pilipinas. Ito ay isang malungkot na araw. Hinatid ko siya sa airport sa gitna ng matinding katahimikan, ayaw naming maghiwalay. Sa harap ng gate ng ticket, dumating ang sandali ng pagpapaalam. Mahigpit akong niyakap ni Marco, pinigilan ang kanyang bisig na tila ayaw akong pakawalan. Mamimiss kita ng sobra, bulong niya. Ako rin, sagot ko. Lumabas ang aking mga luha kahit sinabihan ko ang sarili na maging matatag. Tatawag ako sa iyo araw-araw, pangako ni Marco. At babalik ako dito sa loob ng ilang buwan. Talaga? Tumango si Marco ng matatag. Pangako, naghalikan kami ng matagal, hindi alintana ang mga tingin ng mga tao sa paligid. Kailangan ko nang umalis, sabi ni Marco habang naglakad patungo sa security gate. Lumingon siya at kumaway sa akin sa huling pagkakataon. Kinawayan ko siya pabalik, patuloy ang pag-agos ng aking mga luha. Bumalik ako sa aking walang laman na apartment. Ang aking puso ay nanlumo, masakit. Sa nakaraang 2 linggo, palagi siyang nasa tabi ko. Ngayon, nag-iisa na naman ako. Sa simula, maayos ang aming komunikasyon. Kahit na may 7 oras na pagkakaiba sa oras sa pagitan ng Ireland at Pilipinas,
Nagtatakda pa rin kami ng oras para mag-text at mag-video call araw-araw. Ikinuwento ni Marco ang tungkol sa kanyang trabaho sa Arquitecto Reyes Architecture Company sa Maynila tungkol sa isang bagong proyekto na napakaabala ngunit kawili-wili. Ikinuwento niya na sinabi niya sa kanyang mga magulang ang tungkol sa akin at gusto nila akong makilala. Ikinuwento ko rin sa kanya ang tungkol sa aking trabaho sa pagpapatrolya, tungkol sa aking kasamahang si Liam na laging nangaasar na si Sofia mukhang in love na. Ngunit pagkatapos ng isang buwan, unti-unting kumonti ang mga text message. Mas matagal nang sumagot si Marco, minsan isang araw, minsan 2 araw bago mag-reply. Nagsimulang lumitaw ang pag-aalala. Tinanong ko siya, ayos ka lang ba? Madalang ka nang mag-contact. Sumagot si Marco, pasensya na. Napaka-urgent ng proyektong ito, kailangan kong mag-overtime ng tuloy-tuloy. Sinabi kong naiintindihan ko, ngunit sa kaibuturan ng aking puso, lumitaw pa rin ang pagkabahala. Pagpasok ng Nobyembre, halos ganap nang naputol ang komunikasyon. Ang mga mensahe na ipinadala ay nakakuha lamang ng katahimikan o maiikling, huling mga tugon. Minsan, buong linggo kaming hindi nakakapag-video call, lubos akong nagulantang, nagbago na ba ang kanyang puso? O ang malaking distansya ba ang nagpalamlam sa aming pagmamahalan? Pinayuhan ako ng aking matalik na kaibigan, Sofia, mahirap ang long-distance relationship lalo na sa isang taong kakikilala mo pa lang ng 2 linggo. Maging practical ka. Ngunit ayaw kong sumuko dahil alam kong mahal na mahal ko si Marco. Dumating ang Disyembre, dala ang diwa ng Pasko sa Dublin. Nag-text ako kay Marco, mag-video call tayo ngayong Pasko, ha? Walang tugon. Isang araw, 2 araw ang lumipas, ang chatbox, tumawag ako sa telepono, tumunog ang kabilang linya ngunit walang sumasagot. Paulit-ulit akong tumawag ng walang katapusan, ang resulta ay nanatili pa ring nakakatakot na katahimikan. Ang pagkabahala ay naging matinding takot. Nagkaroon ba siya ng aksidente o tuluyan na niya akong tinalikuran? Sa sandaling iyon, nagsimulang magsalita ang aking katawan. Nawala ang aking regla. Sa simula, inakala kong dahil lang sa matinding stress at gulat sa kawalan ng komunikasyon kay Marco. Ngunit pagpasok ng 2 buwan, nagsimula ang pagduduwal. Ang aking tiyan ay kumukulo at hindi komportable. Ang aking pang-amoy ay naging napakasensitibo na sa amoy pa lang ng kape. Gusto ko nang masuka. Tinitigan ako ni Liam ng may pag-aalala. Sofia, ayos ka lang ba? Mukha kang maputla. Ayos lang ako. Siguro kulang lang sa tulog, umiwas ako. Ngunit ang intuwisyon ng isang babae ay nagsabi sa akin ng katotohanan. Dumalaw ako sa botika para bumili ng pregnancy test kit at isinara ang sarili ko sa banyo. Nanginginig ang aking mga kamay habang naghihintay ng resulta. Lumitaw ang 2 maliwanag na pulang guhit. Buntis ako. Nanghina ang aking mga binti. Bumagsak ako sa gilid ng batya. Ano ang gagawin ko? Walang balita kay Marco, at ako ay nag-iisa. Patuloy na dumadaloy ang aking mga luha. Nagpunta ako sa maternity hospital para magpa-check up. Tiningnan ng doktor ang ultrasound screen. Congratulations, 8 weeks pregnant ka na. Isang maliit na tuldok ang kumikislap sa screen. Iyon ang tibok ng puso ng aking anak. Ang maliit na puso, bunga ng pagmamahalan namin ni Marco kahit panandalian. Mahinang nagtanong ang doktor. Ano ang plano mo? Natahimik ako. Hindi ko alam. Pag-isipan mo ng mabuti, ngunit kailangan mong magdesisyon kaagad, paalala ng doktor. Pag-uwi, umupo ako sa sofa, ang utak ko ay umiikot sa libu-libong iniisip. Abort? Sa totoo lang, ang buhay ko ay napakahirap. Ako ay 47 taong gulang pa lang, hindi pa kasal, at ang trabaho ko bilang pulis ay napakadelikado at hindi stable. Ang mag-isang magpalaki ng anak ay imposibleng isipin, ngunit ito ang anak ko at ni Marco ang bunga ng isang magandang pag-ibig kahit panandalian. Paano ko matatalikuran ang buhay na ito? Kailangan kong sabihin ang totoo sa aking mga magulang. Kinabukasan, nagmaneho ako pauwi sa bahay ng aking ina sa labas ng Dublin. Sa hapunan, huminga ako ng malalim. Ma, pa, may gusto akong sabihin. Huminto sila sa pagkain at tiningnan ako ng maingat. Buntis ako. Binalot ng katahimikan ang buong silid. Ang tunog ng metal na tinidor na nahulog sa plato. Nauutal ang aking ina. Ano ang sabi mo?
Kumunot ang noo ng aking ama. Sino ang ama? Yumuko ako. Ang Pilipinong lalaki na nakilala ko noong nagbakasyon siya dito. Nasaan na siya? Hindi ka ba niya kinontak? Tanong ng aking ina. 2 buwan na kaming walang komunikasyon. Buntong hininga ang aking ama. Panginoon, Sofia, pulis ka. Dapat ay responsable ka sa iyong sarili. Pasensya na, umiiyak kong sabi. Lumapit ang aking ina, nalulungkot ang boses. Ngayon, ano ang gagawin mo? Plano mong panatilihin ang bata? Nag-angat ako ng tingin, matatag ang aking mga mata. Opo, gusto kong ipanganak ang bata na ito. Seryosong kumunot ang noo ng aking ama. Napakahirap magpalaki ng anak ng mag-isa. Paano ang trabaho mo? Iyon ang kanyang mga salita. Ngunit ang aking puso ay nakapagpasya na. Kahit ganoon, gusto ko pa ring maging ina. Ang aking mga magulang, kahit labis na nadismaya, ang kanilang malawak na pagmamahal sa akin at bilang mga magulang ay nanaig. Niyakap ako ng aking ina. Huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin. Umiyak ako sa pasasalamat. Kahit papaano, hindi ako nag-iisa. Ipinagtapat ko rin ito kay Liam sa isang pagpapatrolya. Matapos marinig, biglang inapak ni Liam ang preno at itinabi ang sasakyan. Ano? Totoo ba ang sinasabi mo? Gaano nakatagal? 8 weeks na. Sa Pilipinong iyon ba? Oo. Ginulo ni Liam ang kanyang buhok. Kaya, ano ang gagawin mo? Kailangan mong hanapin siya. Tama ang sinabi ni Liam, kailangan kong hanapin si Marco. Ngunit paano? Hindi matawagan ang numero ng telepono. Hindi alam ang address ng bahay. Ang alam ko lang ay nagtatrabaho siya sa Arquitecto Reyes Architecture Company sa Maynila. Naisip kong lumipad patungong Pilipinas. Ngunit sa aking pagbubuntis at trabaho sa Police Department, paano ko iyon magagawa ng paraan? Mahabang gabi akong hindi nakatulog, basa ang unan sa luha. Tapos, isang araw, lumiwanag ang screen ng aking telepono, mensahe mula kay Marco. 2 buwan na ang lumipas, sa wakas ay nagpakita rin siya. Sofia, libo-libong paumanhin. Ipapaalam ko ang lahat. Pwede mo bang sagutin ang tawag? Bumilis ang tibok ng puso ko. Nanginginig kong pinindot ang call button. Sofia? Umuungol at pagod ang boses ni Marco. Marco, anong nangyari? Bakit ka nawala? Umiiyak kong tanong. Nauutal si Marco. May nangyaring trahedya sa aming pamilya. Na-stroke ang aking ama. Ang aking galit ay biglang nawala. Pinalitan ng pagkabigla. Diyos ko, kumusta na si Tito? Napakasama ng kanyang kalagayan. Nasa ICU siya. Sa nakalipas na 1 buwan, halos sa ospital ako nakatira. Wala na akong naiisip kundi siya. Natatakot akong mawala ang aking ama. Tinakpan ko ang mukha ko at umiyak. Maling pinagbintangan ko siya. Mas maayos na ba si Tito ngayon? Nakalampas na siya sa kritikal na sitwasyon at nagpapagaling na. Pasensya na, dapat sinabi ko sa iyo. Ayos lang, naiintindihan ko. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa aming dalawa. Huminga ako ng malalim. Marco, may sasabihin din ako sa iyo. Ano iyon? Buntis ako. Natahimik ang kabilang linya. Ang katahimikan ay tila 1 siglo. Totoo? Nanginginig ang boses ni Marco. Oo, 8 linggo na, anak natin. Narinig kong huminga ng malalim si Marco at pagkatapos ay naging matatag at mainit ang kanyang boses. Sofia, pasensya na dahil hinayaan kitang magdusa. Pananagutan ko ito, pupunta ako sa Ireland para sa iyo. Bumuhos ang aking luha sa ginhawa. Mula noon, araw-araw kaming nag-uusap sa telepono. Ibinahagi ko ang ultrasound images at ang aking morning sickness. Niyaya ako ni Marco. Pagod ka ba? Hayaan mong lumipad ako para alagaan ka. Ngunit paano ang pag-aalaga sa iyong ama? Nag-aalala kong tanong. Nag-atubili si Marco. Sa totoo lang, isang mahirap na problema iyon. Hayaan mo akong pumunta sa Pilipinas, nagpasya ako. Ano? Buntis ka? Paano ka makakaya sa mahabang biyahe ng eroplano? Ayos lang, nasa early months pa lang naman kaya ligtas pa. Kakonsulta ako sa doktor. Kinumpirma ng doktor na stable ang aking kalusugan para sa isang mahabang flight. Nagpasya akong mag-apply para sa long leave sa police department. Nauunawaan ng aking superiors ang sitwasyon at inaprubahan ang 3 buwang leave. Mag-ingat ka, Sofia, at bumalik ka ng ligtas.
sabi ng aking tuijang habang tinatapik ang aking balikat. Mahigpit din akong niyakap ni Liam. Mag-ingat ka, Sofia. Huwag kang mag-alala sa mga bagay dito, ako na ang bahala. Hinatid ako ng aking mga magulang at kuya sa airport. Kahit nag-aalala sa kanilang anak na kailangang maglakbay sa kalahati ng mundo, sinabi pa rin ng aking ina, hinihintay ka ni Marco sa airport, hindi ba? Huwag mong kalimutang tumawag sa bahay madalas, ha? Nang asar ang aking kuya, kung saktan ka ng lalaking iyon, tumawag ka lang, lilipad ako doon at susuntukin siya. Hawak ko ang aking tiket patungong Maynila, Pilipinas, sa huling bahagi ng Disyembre. Ang aking pagbubuntis ay nasa 2 linggo na, mas ligtas na ngayon. Ang aking bagahe ay puno ng damit, medical records, at ultrasound pictures. Gabi bago ang aking pag-alis, tumawag ang aking matalik na kaibigan, pupunta ka talaga? Napakalayo ng Pilipinas. Alam ko, ngunit nandoon ang taong mahal ko. Naway maging masaya ka, Sofia. Ang mahabang flight ay mahigit 13 oras, may stopover, bago lumapag sa Ninoy Aquino International Airport, Maynila. Ang bahagyang nakaumbok na tiyan ay naging medyo hindi komportable sa matagal na pagkakaupo, ngunit sinubukan kong manood ng pelikula at magbasa ng libro para magpalipas ng oras. Sa wakas ay lumapag ang eroplano. Sa immigration counter, tinanong ng customs officer, ano ang layunin ng iyong biyahe? Bibisitahin ko ang aking boyfriend. Gaano katagal ka planong manatili? 3 buwan. Pagkatapos kong kunin ang aking bagahe, lumabas ako sa arrival hall. Sa gitna ng mataong tao, hinanap ko siya at nandoon siya. Kumakaway at tinatawag ang aking pangalan. Sofia. Tumakbo ako patungo sa kanya, hindi alintana ang aking mga bagahe. Mahigpit akong niyakap ni Marco, pinigilan ako sa kanyang mainit na dibdib. Miss na miss kita, bulong ni Marco sa aking tainga. Ako rin, miss na miss kita. Itinaas ni Marco ang aking mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang payat mo na, napakahirap sa iyo. Ngayon na nandito ka, ayos lang ako. Ngumiti si Marco. Ang kanyang maliwanag na ngiti ay nagpatunaw sa lahat ng aking pagod. Sumakay kami ng sasakyan patungo sa sentro ng Maynila. Ang tanawin sa labas ng bintana ay nagpabigla sa akin. Ang mga modernong gusali ay magkakasunod na nakatayo. Ang mga motorsiklo ay nagmamadali at naghalo-halo sa mataong kalye. Napaka-impresibo ng Maynila. Bulalas ko. Malayo sa Dublin, hindi ba? Napakalayo. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang high-end condominium sa sentro ng lungsod. Ang apartment ni Marco ay nasa 20 palapag. Sa harap ng pinto, pinindot ni Marco ang doorbell. Bumukas ang pinto at isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may mabait na ngiti ang lumabas para salubungin kami. Iyon si Aling Linda, ang ina ni Marco. Ma, ito si Sofia, pagpapakilala ni Marco. Nagniningning na lumapit si Aling Linda at hinawakan ang aking kamay. Kumusta ka anak? Pagod ka siguro sa mahabang biyahe, hindi ba? Pasok ka sa loob. Kahit may hadlang sa wika, ang kanyang mabait na tingin at mainit na paghawak sa aking kamay ay nagparamdam sa akin na parang nasa bahay na ako. Ang apartment ay napakalinis, maluwag at puno ng sikat ng araw. Umupo kami sa sofa. Nagdala si Aling Linda ng isang tasa ng mainit na tsaa na diluted para sa buntis at umupo sa tabi ko. Sa pamamagitan ng salin ni Marco, nagtanong siya, narinig ko kay Marco na buntis ka, kumusta ang iyong kalusugan? Maayos naman po ako. Noong una, medyo masama ang pakiramdam ko, ngunit mas maayos na ngayon, mabuti naman. Mula ngayon, ako na ang bahala sa lahat, hayaan mong alagaan ko si Marco, nakangiting sabi ni Aling Linda. Inayos nila ako ng kwarto, sa tabi mismo ng kwarto ni Marco. Nang gabing iyon, tiningnan ko ang bintana at pinagmasdan ang kalye ng Maynila na nagniningning sa mga ilaw, may kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin. Kumatok si Marco at pumasok. Maayos ba ang kwarto, mahal? Napakaganda, Marco. Hinawakan ni Marco ang aking kamay at idinampi sa kanyang pisngi. Sofia, salamat sa iyong tapang na pumunta rito. Siyempre, dahil ikaw ang ama ng aking anak. Dahan-dahang inilagay ni Marco ang kanyang kamay sa aking tiyan at hinaplos-haplos. Hindi pa masyadong malaki ang tiyan mo, hindi ba? Sa maikling panahon lang, lalaki na iyan. Ngumiti si Marco ng hangal. Napakakaiba.
Hindi ko inakala na magiging ama na ako. Kinabukasan, dinala kami ni Aling Linda sa isang malaking maternity hospital sa Maynila. Napakamaalalahanin ng ultrasound doctor. Habang tinitingnan ko ang malusog na sanggol na lumalaki sa screen, labis akong natuwa. Gusto niyo bang malaman ang gender ng inyong sanggol? Nakangiting tanong ng doktor. Opo. Sabay naming sabi ni Marco. Babae, babae. Namumula ang mga mata ni Marco. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Anak natin, isang babae. Hindi ko rin napigilan ang aking mga luha ng kaligayahan. Paglabas ng ospital, biglang huminto si Marco. Hinawakan ng aking dalawang kamay. Ang kanyang mga mata ay napakaseryoso. Sofia, magpakasal tayo? Gusto kong maging formal tayong isang pamilya. Tumango ako, umiiyak. Opo, magpakasal tayo. Sinimulan namin ang mga papeles. Nagpunta kami sa embahada at civil registry para magparehistro ng kasal. Nang Enero ng taon na iyon, isang maliit at intimate na kasal ang ginanap na dinaluhan lamang ng mga magulang ni Marco at ilang malalapit na kamag-anak. Sa pamamagitan ng isang malaking video call screen, nasaksihan din ng aking pamilya sa Ireland ang mahalagang araw na iyon. Nagsuot ako ng simpleng wedding dress upang takpan ang lumalaki kong tiyan habang si Marco ay nakasuot ng napakagandang suit. Ipinagpalitan namin ang aming mga panata, nagpalitan ng singsing at naghalikan ng buong pagmamahal sa palakpakan ng lahat. Sa screen, humahagulhol sa iyak ang aking ina. Maging masaya ka, Sofia, mahal na mahal kita. Isang bagong kabanata ng buhay ang nagsimula, ang buhay sa Pilipinas. Sa simula, lahat ay napakabago, napakahirap ng wika at iba ang kultura. Ngunit determinado akong makibagay. Sinimulan kong matuto ng Filipino. Si Aling Linda ang pinakamagaling na guro. Kumusta? Salamat, mahal kita. Natutunan ko ang mga pinakasimpleng pangungusap. Napakakomplikado ng mga tono sa Filipino kaya nalilito ako. Ngunit patuloy akong nag-practice. Palaging sinusuportahan ako ni Aling Linda. Napakagaling mong mag-Filipino, Sofia. Sinimulan kong galugarin ang mga tradisyonal na palengke at supermarket. Napakakaiba makita ang mga sangkap tulad ng patis, bagoong at sariwang gulay. Tinuruan ako ni Aling Linda magluto. Tinuruan niya ako kung paano magpakulo ng buto para sa sinigang, kung paano gumawa ng masarap na adobo at maging ang pampalamig na pansit. Sa simula, napakasama ng aking pagtitimpla, magulo ang lasa, ngunit unti-unting gumaling ang aking kasanayan. Palaging nililinisan ni Marco ang plato at labis ang kanyang papuri. Natuto rin ako tungkol sa kultura ng Pilipinas. Tuwing Pasko at Bagong Taon, nagtitipon ang buong pamilya para gumawa ng bibingka. Lahat ay nakasuot ng pulang tradisyonal na damit, bumabati ng masayang Pasko at nagbibigay ng aginaldo sa isa't isa. Iyon ay isang napakagandang karanasan. Ang mga tao rito ay napakabait. Ang mga kapitbahay sa paligid ng condominium, sa tuwing nakikita ako na buntis, ay ngumingiti at bumabati. Nagbibigay pa sila ng sariwang prutas at baby clothes para sa sanggol. Sa isang banyagang bansa, naramdaman ko ang init ng tao ng higit kailanman. Nang pumasok ako sa gitna ng aking pagbubuntis, lumaki na ang aking tiyan. Ang paglalakad ay naging mabigat. Palaging nasa tabi ko si Marco. Sa hapon, naglalakad kami sa Luneta Park o sa Manila Baywalk, umuupo sa mga bangko. Masaya ka ba, Sofia? Tanong ni Marco. Oo, napakasaya ko. Sanay ka na ba sa buhay sa Pilipinas? Mas sanay ako kaysa sa inakala ko. Napakabait at kahanga-hanga ng mga tao rito. Ngumiti si Marco, nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, minsan ay napapaisip ako. Ano ang gagawin ko sa bansang ito pagkatapos kong manganak? Sa kaibuturan ng aking puso, naaalala ko ang aking trabaho bilang pulis. Ngunit maging pulis sa Pilipinas para sa isang dayuhan, mukhang imposible. Nakinig ako kay Marco. Marco, gusto kong bumalik sa trabaho pagkatapos kong manganak. Anong trabaho ang gusto mong gawin? Pulis. Napakunot ang noo ni Marco sa pagkabigla. Maging pulis sa Pilipinas. Posible ba iyon? Umiling ako. Hindi ko alam. Siguro, kailangan kong mag-research. Sinimulan kong maghanap online tungkol sa mga regulasyon sa recruitment ng Philippine National Police PNP.
Napakahigpit ng mga regulasyon, ngunit natuklasan ko ang isang manipis na pag-asa. Kung magsusumikap akong kumuha ng Filipino citizenship, maging matatas sa Filipino at makapasa sa background check, physical examination at sa mahirap na entrance exam, mayroon pa rin akong pagkakataon na makasama sa hanay, lalo na sa pagtatrabaho sa mga departamento na sumusuporta sa international tourism. Isang pag-asa, kahit maliit, ay sapat na upang magsindi ng apoy sa akin. Magagawa ko ito, Marco. Kailangan ko lang maging isang Filipino citizen at makapasa sa exam. Masayang hinawakan ni Marco ang aking kamay. Napakaganda. Kaya maghanda ka, susuportahan kita ng buong puso. Isang bagong layunin ang naitatag, maging isang babaeng pulis sa Pilipinas pagkatapos manganak. Sa mga huling buwan ng pagbubuntis, labis ang bigat ng aking katawan, naging mahirap din ang paghinga. Gabi-gabi akong nagigising para magbanyo at dahil sa pananakit ng likod. Ngunit sa pag-iisip na malapit ko nang mayakap ang aking anak na babae na wala ang lahat ng pagod, inihanda ko na ang aking hospital bag, damit ng sanggol, diapers at tuwalya. Pinag-usapan din namin ni Marco ang pangalan ng aming anak. Dahil siya ay magiging mestiza, nagpa siya kaming magbigay ng pangalang Filipino at pangalang Ingles. Ang pangalang Filipino ay Maria at ang pangalang Ingles ay Grace. Maria Grace, isang pangalan na nagtataglay ng ganda at liwanag ng isang bulaklak ng tag-init sa Pilipinas at nagtataglay din ng kahulugan ng biyaya at kagandahan. Pagpasok ng Marso, dumating na ang takdang araw ng panganganak. Lubos akong kinakabahan dahil ito ang unang beses na magiging ina ako. Palaging nasa tabi ko si Aling Linda at sinasabihan ako, "Huwag kang matakot, nandito si Mama." Isang gabi, dumating ang mga contraction, masakit ang aking tiyan. Ginising ko si Marco. "Marco, masakit ang tiyan ko." Biglang bumangon si Marco. Sa ospital agad. Sumakay kami ng taxi at nagmamadaling pumunta sa maternity hospital. Sumama rin si Aling Linda. Nang itulak ako sa delivery room, lalo pang lumala ang sakit kaya napasigaw ako. Mahigpit na hinawakan ni Marco ang aking kamay. Basa ng pawis ang kanyang noo. "Kaya mo yan, mahal? Sandali na lang, matatapos na." Nagdasal din si Aling Linda sa labas. Ang oras sa delivery room ay mabagal na lumipas na tila isang siglo. Pagod na pagod ako, pakiramdam ko ay gusto ko nang sumuko. Ngunit sa pag-iisip ng maliit na nilalang na hirap lumabas, pinilit kong gumamit ng lahat ng aking lakas. Owa, owa, owa. Umalingaw-ngaw ang matinis na iyak ng sanggol. Sinira ang tensyonadong kapaligiran. Nakalabas na. Isang napakalusog na sanggol na babae. Masayang sigaw ng doktor. Linisin ng nurse ang sanggol at inilagay sa aking dibdib. Ang pakiramdam ng balat sa balat ay mainit at sagrado. Nakakagulat, nakapikit ang sanggol. Ang kanyang mukha ay mapula at napakaliit. Ang aking maliit na prinsesa, si Maria Grace, patuloy na dumaloy ang aking mga luha. Umiyak din si Marco, hinalikan ang aking noo. Anak natin, anak natin." Umiyak din si Aling Linda sa labas ng salamin. "Apo ko, aking mahal." Pagbalik sa recovery room, umiyak si Maria Grace, humihingi ng gatas. Napakakaiba ng pakiramdam ng pagiging ina. Nag-video call ako sa aking pamilya sa Ireland upang ipakita ang aking apo. Umiyak ang aking ina sa tuwa. "Diyos ko, ang cute-cute ng baby, apo ko." Nalungkot naman ang aking ama. "Congratulations, Sofia." Sumingit din ang aking kuya. "Ang galing mo, kapatid." Pagkatapos ng 3 araw sa ospital, lumabas ako at isang bagong buhay ang nagsimula. Ang pagpapalaki ng sanggol ay mas mahirap kaysa sa inakala ko. Gabi-gabi akong nagigising ng 3 o 4 na beses upang magpabulate at magpalit ng diaper. Madalas akong kulang sa tulog. Ngunit sa sandaling makita ko si Maria Grace na nakangiti sa kanyang pagtulog, nawawala ang lahat ng hirap. Ang kanyang maliliit na daliri, ang kanyang kaibig-ibig na pagnguya, lahat ay napakahalaga. Si Marco ay isang napakahusay na asawa. Sa hating gabi kapag umiiyak ang sanggol, palagi siyang bumabangon upang buhatin, magtimpla ng gatas, at magpalit ng diaper upang makatulog pa ako ng kaunti. Sa araw, tumutulong si Aling Linda sa paglilinis ng bahay, nagluluto ng masustansyang pagkain at nag-aalaga kay Maria Grace upang makapagpahinga ako.
Labis akong nagpapasalamat sa maliit na pamilya na ito. Mabilis na lumipas ang panahon at unti-unting lumaki si Maria Grace. Narealize ko na dumating na ang oras upang ipagpatuloy ko ang aking pangarap, ang maging isang pulis sa Pilipinas. Sinabi ko kay Marco, sisumulan ko na ang pag-aaral para sa entrance exam ng pulis. Tumango si Marco bilang suporta. Mag-focus ka lang sa pag-aaral. Ako na ang bahala sa pag-aalaga sa bata kasama si Mama. Ang unang hakbang ay kumpletuhin ang proseso ng pagkuha ng citizenship. Dahil kasal ako kay Marco at may anak kaming magkasama, eligible ako na mag-apply para sa Filipino citizenship. Napakahigpit ng proseso ng pagsusuri ng aplikasyon at interview, ngunit nakapasa ako. Nang araw na hawak ko ang berdeng passport na may nakasulat na Republika ng Pilipinas, ang aking puso ay napuno ng matinding damdamin. Tunay na naging isang mamamayan ako ng Pilipinas. Ang susunod na yugto ay ang pag-aaral para sa entrance exam. Ito ay isang malaking hamon. Kailangan kong mag-aral sa Filipino na may mga tuyo at mahirap na legal na termino, criminal law, criminal procedure at PNP law. Mga konsepto na kahit ang mga lokal ay nahihirapan, gabi-gabi. Kapag mahimbing na ang tulog ni Maria Grace, nagsisindi ako ng ilaw at nagbubukas ng mga libro. Nag-aaral hanggang hating gabi. Palaging nasa tabi ko si Marco, matiyagang nagpapaliwanag ng bawat mahirap na salita at kasama akong gumawa ng practice exams. Ang kanyang suporta ay napakahalagang motibasyon. Bukod sa kaalaman, kailangan ko ring mag-ensayo ng pisikal na lakas. Pagkatapos manganak, bumaba ang aking kalusugan, nag-enroll ako sa gym at pinilit ang sarili ko sa isang disiplina. Araw-araw, tumatakbo ako, nagpo-pull up at nagpo-push up. Dahil sa 5 taong karanasan sa pagsasanay sa Ireland Police Academy, alam ko kung paano magplano ng epektibong ehersisyo. Mabilis na bumalik ang aking pisikal na lakas. Mahigit 1 taong pag-aaral, dumating na ang araw ng pagsusulit, lubos akong kinakabahan. Niyakap ako ni Marco at pinasigla, "Kaya mo yan, mahal. Naniniwala ako sa iyo." Binuhat ni Aling Linda si Maria Grace at sumigaw, "Go, Mama Sofia!" Pagpasok sa examination venue, sa gitna ng maraming Filipino examinees, ako ang tanging dayuhan. Nagtitigan sa akin ang mga mausisa, ngunit sinubukan kong hindi pansinin. Nang buksan ko ang test paper na buong Filipino, huminga ako ng malalim, dahan-dahang binasa at sinimulan itong sagutin. Napakahirap ng exam, ngunit ang mga kaalaman na aking pinaghandaan ay nakatulong sa akin upang tapusin ang test ng buo. Nang tumunog ang bell na hudyat ng pagtatapos ng oras, nakahinga ako ng maluwag ngunit nanatili ang pagkabahala tungkol sa resulta. 2 linggong paghihintay ang tila walang katapusan. Nang araw ng paglabas ng resulta, nakaupo ako sa harap ng computer screen. Nakatayo si Marco sa likod ko. Inilagay ko ang aking examination number. Ang puso ko ay parang gustong sumabog sa aking dibdib. Lumitaw ang 2 pulang salitang pasado. Nakapasa ako, nakapasa ako. Sumigaw ako, bumuhos ang aking luha. Niyakap ako ni Marco, binuhat ako. "Congratulations, Sofia, ang galing mo." Tumakbo si Aling Linda mula sa kusina, naluluha sa tuwa. "Totoo bang nakapasa ka, anak? Pinagpala ng Diyos." Si Maria Grace, kahit hindi naiintindihan ang nangyayari, ay pumalakpak at tumawa dahil sa tuwa ng lahat. Matapos makapasa sa written exam, nakapasa rin ako sa physical fitness test ng napakagaling dahil sa aking masusing paghahanda. Sa wakas, ang personal interview round. Tinitigan ako ng panel ng mga hurado ng may pag-usisa. "Bakit ka, isang dayuhan, gustong maging isang pulis sa Pilipinas?" Tiningnan ko sila ng diretso sa mga mata at buong lakas na sumagot sa aking pinakamatatas na Filipino. "Gusto kong protektahan ang mga tao. Sa aking bayan, sa Ireland, ako ay isang pulis at ngayon, ang Pilipinas ang aking pamilya, ang lugar kung saan lumalaki ang aking anak. Gusto kong mag-ambag ng aking kakayahan upang panatilihing payapa ang bansang ito." Ang katapatan sa aking mga salita ay umabot sa puso ng mga hurado. Tumango sila sa paghanga at formal akong natanggap. Ang pangarap na tila baliw ay naging katotohanan. Pumasok ako sa isang 6 na buwang specialized training para sa mga bagong recruit. Kailangan kong malayo kay Maria Grace sa buong linggo
at makauwi lamang tuwing weekend. Labis kong namimiss ang aking anak, ngunit pinilit kong magtiis para sa aking ideal. Hindi ako nahirapan sa mga pagsasanay sa technical skills dahil halos kapareho ito ng mga natutunan ko sa Ireland. Gayunpaman, ang pag-aapli ng Philippine legal system sa praktikal na sitwasyon ay nangangailangan sa akin na mag-aral muli mula sa simula. Sa simula, ang aking mga kaklase ay nag-atubili at nagulat nang makita ang isang dayuhang pulis sa Hanay. Nang malaman nilang dating pulis ako sa Dublin, humanga sila. Sa simula ay may kaunting distansya. Ngunit sa mga buwan na magkasama kaming kumakain, nagsasanay at nagtatrabaho sa field, naging malalapit kaming kasamahan. Isang araw, tinanong ako ng isang kaklase, "Sofia, anong malaking motibasyon ang nagtulak sa iyo upang magsuot ng unipormeng ito?" Ngumiti ako dahil ang Pilipinas ang aking tahanan. Gusto kong protektahan ang tahanan na iyon. Itinaas ng kaklase ang kanyang hinlalaki bilang paghanga. Ang 6 na buwang graduation ceremony ay ginanap ng may matinding pagmamalaki. Ang aking pamilya, si Marco, Aling Linda, at si Maria Grace ay naroroon lahat. Isinuot ko ang aking berdeng uniforme ng pambansang pulisya ng Pilipinas na may kumikislap na ranggo sa aking balikat. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at umiyak. Muli akong naging pulis, muling namuhay ng may passion. Itinalaga ako sa Ermita Police Station, sentro ng Maynila. Ang pangunahing trabaho ko ay magpatrolya at tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa Intramuros at Rizal Park area, kung saan nagtitipon ang maraming international tourist. Sa unang araw ng trabaho, kinakabahan akong isinuot ang aking uniforme. Tumakbo si Maria Grace at niyakap ang aking binti. Tiningnan ako ng may malalaking mata. "Ang cool mo, mama, sa damit na iyan." Tumawa ako. Hinalikan ang pisngi ng aking anak. "Salamat, mahal ko." Sa opisina, ipinakilala ako ng aking superior sa buong team. Nagulat silang lahat at natuwa sa dayuhang opisyal na babae. Masigla nila akong binati. Ang aking partner ay si Captain Ricardo Cardo Cruz, 30 taong gulang, isang veteranong opisyal na may 5 taong karanasan sa lugar na ito. Napakabait at profesional niya. "Kumusta, Sofia? Masaya akong makatrabaho ka," sabi ni Captain Cruz habang nakikipagkamay sa akin. "Kumusta, Captain Cruz? Sana'y marami pa kayong matutulong sa akin." Sinimulan namin ang aming patrol sa makitid at mataong lumang kalye. Ang tunog ng mga busina ng sasakyan, ang ingay ng mga nagde-deliver, ang dami ng tao na nagmamadali ay malayo sa tahimik na Dublin. Ang lumang Maynila ay may masigla, makulay, ngunit napakaayos na ritmo ng buhay. Bagaman nagbago ang setting, nananatili ang esensya ng pagiging pulis. Protektahan ang kapayapaan ng mga mamamayan. Isang beses, nag-report ang radyo na may nawawalang dayuhang turista at nagpapanik. Lumapit kami sa pinangyarihan. Isang turistang Ingles. Pinagpapawisan siya dahil hindi niya maalala ang pangalan ng kanyang hotel. Lumapit ako, ngumiti at nagsalita sa perpektong Ingles. "Hello sir, calm down, we will help you." Nagulat ang turista. "Oh, ang galing mong mag-Ingles." "Opo, ipinanganak ako sa Ireland." "Talaga? Pero pulis ka ng Pilipinas." "Tama, ako ay mamamayan ng Pilipinas." Sinuri ko ang impormasyon at dinala siya ng ligtas sa kanyang hotel. Paulit-ulit na nagpasalamat ang turista. "Maraming salamat po. Ang pulisya ng Pilipinas ay kahanga-hanga at profesional." Ngumiti ako ng may pagmamalaki. Itinaas din ni Captain Cruz ang kanyang hinlalaki. "Ang galing mong humarap sa mga dayuhan. Sinisiguro ko yan," kindat ko. "Ang trabaho ay nagbibigay sa akin ng kagalakan at kahulugan ng buhay araw-araw. Ang mga karanasan mula sa Ireland ay inilapat ko ng flexible dito. Siyempre, hindi laging maayos ang lahat. Minsan, ang hadlang sa wika ay nagiging dahilan upang hindi ko maipaliwanag ng maayos ang aking ibig sabihin, ngunit ang aking mga kasamahan ay laging handang tumulong. Karamihan sa mga tao at turista ay labis na nasisiyahan at sumusuporta sa isang dayuhang pulis na babae sa kalye, ngunit hindi maiiwasan ang mga tingin ng pagtatangi. May ilang tao na nagsasalita ng masama, nagsasabing, "Anong alam ng dayuhan sa pagiging pulis?" o inaakusahan akong kinukuha ang pagkakataon ng trabaho mula sa mga lokal. Sa mga panahong iyon, nalulungkot ako, ngunit hindi ako sumusuko.
Ginawa ko itong motibasyon upang magtrabaho ng 10 beses ng mas masigla. Ginagamit ang aking mga aksyon upang patunayan na karapat-dapat ako sa uniforme na ito. 1 taon pagkatapos, ipinagkaloob sa akin ang isang commendation mula sa City Police Director para sa aking natatanging pagganap sa pagsuporta sa international tourism security. Binati ako ni Captain Cruz, "Congratulations, Sofia, karapat-dapat ka." Nang gabing iyon, dinala ko ang commendation sa bahay. Tiningnan ako ni Marco nang may pagmamalaki. Ang asawa ko ang numero 1. Humanga rin si Aling Linda. Ang galing ng aking manugang. Pumalakpak si Maria Grace, masaya. Tumawag ako sa aking pamilya sa Ireland. Naluluha ang aking ama. "Napakagaling mo, Sofia." Umiyak din ang aking ina. Ang aking anak na babae ay napakakakakiba. Tumawa ng malakas ang aking kuya. "Napaka-cool mo, kapatid." Ang suporta mula sa 2 pamilya ang siyang walang hanggang lakas na nagpapatatag sa akin. Si Maria Grace ay 3 taong gulang na. Nag-aaral siya sa kindergarten, matatas mag-Filipino na parang isang lokal at marami siyang kaibigan. Minsan, nagtanong siya, "Mama, bakit hindi pareho ang kulay ng buhok at mata mo sa akin at sa aking mga kaibigan?" Niyakap ko ang aking anak, hinaplos ang kanyang ulo. Dahil ipinanganak si Mama sa isang malayong bansa na tinatawag na Ireland, kaya medyo iba ang itsura ni Mama. "Ireland? Oo, iyon ang bayan ni Mama." Kinindatan ako ng anak ko. "Kung gayon, ako ba ay taga-Ireland? Mayroon kang kalahating dugong Irish ni Mama at kalahating dugong Pilipino ni Papa. Ikaw ay isang napaka-espesyal na bata." Ngumiti si Maria Grace. "Ako ay espesyal?" "Oo, napaka-espesyal mo." Umaasa akong paglaki ni Maria Grace. Palagi siyang magmamalaki sa kahanga-hangang paghahalo ng kultura sa kanyang pagkatao. Kahit masaya ang aking buhay, minsan ay sumisiksik pa rin ang pangungulila sa aking bayan. Naaalala ko ang aking mga magulang, mga kaibigan, ang mga kalyeng may brick sa Dublin, ang tunog ng musika sa mga pub at ang amoy ng maalat na hangin ng dagat. Ngunit hindi ko masasabing babalik ako doon para manirahan. Dahil ang Pilipinas ngayon ang aking tahanan, nandito ang aking maliit na pamilya, ang aking karera na pinaghirapan kong itayo. Bawat taon, nag-aayos kami ng biyahe pauwi sa Ireland upang bisitahin ang aking mga magulang upang mabawasan ang pangungulila. Ngunit pagkatapos ng biyahe, masaya kaming bumabalik sa Maynila. Ito ang aking payapang kanlungan. Ngayong umaga, nakatayo ako sa harap ng salamin, nakasuot ng uniforme ng pulis na may kumikislap na insignia ng pambansang pulisya sa aking dibdib. Ang pakiramdam ng pagmamalaki ay nananatili tulad ng unang araw. Tumakbo si Maria Grace. "Mama, pupunta ka na naman sa trabaho?" "Oo, mahal ko." "Napaka-cool mo, Mama." Tumawa ako, hinalikan ang noo ng aking anak. Paglabas ko sa kusina, inihanda na ni Marco ang isang mainit at masarap na mangkok ng sinigang. "Ano ang iyong schedule ngayon?" tanong ni Marco. "Magpapatrol ako at magkakaroon ng team meeting mamayang tanghali. Maaga akong uuwi mamayang hapon. Mag-ingat ka sa daan, mahal." Isang simpleng umaga, ngunit puno ng pasasalamat ang aking puso. Naglakad ako patungo sa LRT-MRT station para pumunta sa opisina. Napakalinis at on-time ng public transportation system dito. Tumingin ako sa labas ng bintana ng tren, nakikita ko ang iba't ibang piraso ng buhay. Ang mga manggagawa na nagmamadali papunta sa trabaho, ang mga estudyante na may dalang bag papunta sa paaralan, ang mga matatanda na nag-exercise sa tabi ng lawa, ang protektahan ang kapayapaan ng libu-libong buhay na iyon, ang siyang aking trabaho. Pagdating sa istasyon ng pulis, masaya akong bumati sa lahat. "Magandang umaga, mga kasama. Magandang umaga, Sofia." Pagkatapos ng briefing, sinimulan na namin ni Captain Cruz ang aming patrol. Ang lumang Maynila ngayon ay puno ng mainit na sikat ng araw. Habang naglalakad, nakita ko ang isang matandang babae na nadapa. Dali-dali akong tumakbo upang tulungan siya. "Aling, ayos lang po ba kayo?" Kumunot ang kanyang noo, ngunit pilit pa ring ngumiti. "Salamat, Ma'am Pulis. Ayos lang ako. Medyo nagasgasan lang ang aking binti." Inalalayan ko siya sa gilid ng kalsada, kinuha ang personal first aid kit na dala ko at nilagyan ng band-aid, at pagkatapos ay maingat siyang inakay sa kabilang kalsada.
Maliit lang na bagay iyon, ngunit nang makita ko ang ngiti niya, may kakaibang init akong naramdaman. Sa tanghalian, dumaan kami ni Captain Cruz sa isang paborito naming roadside sinigang stall. Ngayon, kinakain ko na ang matamis at maasim na sabaw na ito ng buong kasiyahan. Sofia, kumurap lang ako. 3 taon ka na palang nakatira sa Pilipinas, hindi ba? Sabi ni Captain Cruz. Opo, ang bilis ng panahon. Sanay ka na ba talaga sa ritmo ng buhay dito? Sanay na po, Captain. Napaka-komportable ng buhay dito. Kumusta na ang iyong pamilya? Lahat po ay malusog. Mabilis lumaki si Maria Grace. Tumango si Captain Cruz, nakangiti. Ikaw talaga ay isang pambihirang kaso. Mula sa isang malayong bansa, dumating dito para maging manugang at pagkatapos ay naging pulis. Talagang kahanga-hanga. Mapagkumbaba akong umiling. Napakasuwerte ko lang po na nakilala ko ang mabubuting tao. Pagkatapos ng afternoon patrol, bumalik ako sa opisina para gumawa ng report. Pagkatapos ng araw ng trabaho, hinubad ko ang aking uniforme at nagpalit ng pangkaraniwang damit, naglakad ako pa uwi. Sa biyahe sa tren, napaisip ako, napakakakiba. Nang dumating ako dito na buntis, dala ko ang libu-libong takot at pag-iisa, hindi marunong magsalita ng wika, hindi nauunawaan ang kultura. Ngunit ngayon, matatas na akong makipag-usap sa Filipino, naiintindihan ko ang bawat kaugalian at ipinagmamalaki kong suot ang uniforme ng pulisya ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi lamang ang lupa na aking pinagpala, kundi naging aking pangalawang bayan. Binuksan ko ang pinto at pumasok sa bahay. Sumigaw si Maria Grace at tumakbo para yakapin ako. Mama, umuwi ka na. Binuhat ko ang aking anak. Sinamyo ang bango ng kanyang buhok. Mula sa kusina, lumabas si Marco, nakasuot ng apron na parang isang chef. Umuwi na si Mama Sofia? Pagod ka ba sa trabaho ngayon? Hindi naman ako pagod. Ano ang hapunan natin ngayong gabi? Adobo, paborito ng anak mo, kindat ni Marco. Ngumiti si Aling Linda na nakaupo sa sofa. Sofia, maligo ka muna anak, tapos kain tayo habang mainit pa. Inihain ang hapunan at ang buong pamilya ay nagtipon sa mainit na hapagkainan. Masiglang ikinuwento ni Maria Grace, Mama, nag-drawing kami sa kindergarten ngayon. Ano ang iginuhit mo? Iginuhit ko po ang pamilya natin. Si Papa, si Mama, si Lola at ako. Tumakbo ang bata para ipakita ang drawing. Magulo ang mga guhit ng Crayola ngunit malinaw na ipinapakita ang 4 na tao na magkahawak kamay at nakangiti. Napakaganda ng drawing ni Maria Grace. Papuri ko na nagpatuwid sa kanyang mga mata. Ang mga simpleng sandaling ito ang tunay na kahulugan ng kaligayahan, ang mainit na hapunan ng pamilya, ang tawa ng aking anak, ang pagmamalasakit ng aking asawa at biyenan. Noong nasa Ireland ako, masyado akong abala sa trabaho, namuhay ng tuyo at mag-isa. Salamat sa pagpunta sa Pilipinas, nakuha ko ang lahat. Isang asawa na labis na nagmamahal sa akin, isang anghel na anak na babae, isang biyenan na nauunawaan ako, at isang trabaho na handa kong ialay ang aking kabataan. Libo-libo akong nagpapasalamat para doon. Paglubog ng gabi, pinatulog ko si Maria Grace. Binasahan ko siya ng isang fairy tale mula sa Ireland sa Ingles. Kumindat si Maria Grace at nagtanong, Mama, ang ganda pakinggan ng Ingles. Oo, kailangan mong matuto ng Ingles. Gusto kong maging magaling sa Ingles tulad mo, Mama. Sige, tuturuan kita araw-araw. Hinaplos ko ang kanyang buhok hanggang sa makatulog siya. Hinalikan ko ang kanyang noo. Matulog ka ng mahimbing, anghel ko. Lumabas ako sa sala. Nakaupo si Marco sa sofa, tinitingnan ng mga dokumento. Dahan-dahan kong isinandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Kumusta ang araw mo? Ikinulong ako ni Marco sa kanyang bisig. Napakagaling. At ikaw, napakagaling. Ang kumpanya ko ay nakakuha ng proyekto sa pagdidisenyo ng isang malaking urban area. Congratulations. Alam kong magagawa mo iyan. Ngumiti si Marco, mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang kamay ay laging nagbibigay sa akin ng kakaibang kapayapaan. Masaya ka ba, Sofia? Bulong niya. Totoong-totoo, akong masaya. Ako rin. Kasama ka at ang ating anak. Kumpleto na ang aking buhay. Isang payapang katahimikan ang bumalot sa amin. Kung iisipin, lahat ay parang isang mahiwagang pelikula.
Nagsimula sa araw na pinusasan ko si Marco ng mali sa kalye ng Dublin. Kung sa araw na iyon ay binaliwala ko ang pagdududa at hindi humingi ng muling pagtingin sa kamera, ano kaya? Kung hindi ako naglakas loob na imbitahan siya sa hapunan para humingi ng tawad, ano kaya? Hinding-hindi kami magmamahalan, walang Maria Grace sa mundo na ito, at hinding-hindi ko makakamit ang payapang kanlungan na ito. Lahat ay tila itinadhana na. Ang perpektong pag-aayos upang ang dalawang puso mula sa magkabilang panig ng karagatan ay magtagpo. Nang malaman kong buntis ako, natakot ako, ngunit itinaya ko ang lahat para sa pag-ibig at para sa bata sa aking tiyan. Pagdating ko sa Pilipinas, tila muli akong isinilang. Isang banyagang lupain, ngunit handang buksan ang mga bisig upang yakapin ako. Ibinigay ng bansang ito sa akin ng isang pamilya at binigyan ako ng pagkakataon na abutin ang isang hindi kapani-paniwalang pangarap, ang maging unang dayuhan sa hanay ng pulisya. Hinusgahan nila ako sa aking pagsisikap, hindi sa aking pinagmulan, binigyan nila ako ng citizenship at pagkakataong maglingkod. Siyempre, hindi lahat ay perpekto. Mayroon pa ring mga hadlang, mga pagtatangi laban sa mga dayuhan, ngunit ang karamihan sa mga tao rito ay may mabait at mapagpatawad na puso. Ang mga kasamahan ay nakikipagkaisa. Nagtitiwala ang mga mamamayan, sumusuporta ang mga kapitbahay, at nagmamahalan ang pamilya, sapat na iyon para sa isang buong buhay. Sa pag-iisip ng kinabukasan ni Maria Grace, naniniwala akong lalaki siya na puno ng pagmamalaki. Dala ang pagmamalaki ng parehong Filipino at Irish, siya ang magiging tulay na magkokonekta sa dalawang kultura. Isang batang matatas sa dalawang wika, nauunawaan ang dalawang mundo, at ako rin. Gusto kong gamitin ang uniforme ng pulisya na ito upang maging tulay na tutulong sa mga dayuhan na pumunta sa Pilipinas, alisin ang hadlang sa wika, at ipakita sa kanila kung gaano kabait, sibilisado at ligtas ang Pilipinas. Sa tuwing nagpapasalamat ang mga turista, napupuno ako ng pagmamalaki, hinding-hindi ako titigil sa pag-aaral, hinding-hindi ako titigil sa pagpapabuti, upang maging karapat-dapat sa tiwala na ibinigay sa akin ng bansang ito. Gusto kong ikuwento kay Maria Grace sa hinaharap ang tungkol sa paglalakbay ng kanyang ina, kung paano hinarap ni Mama ang mga bagyo, at kung paano siya bumangon na basta't hindi ka susuko, kasama ang pag-ibig at tapang, walang limitasyon na hindi maaaring sirain. Umaasa ako na ang aking kwento ay makapagsindi ng pag-asa para sa isang tao sa labas, na kahit saan ka man nanggaling, maaari ka pa ring magtagumpay sa ibang bansa. Maging matapang na ituloy ang pag-ibig, maging matapang na lumabas sa iyong comfort zone. Magsumikap ng walang tigil at ang landas ng buhay ay magbubukas. Laging may lugar tulad ng kahanga-hangang bansang Pilipinas na handang tanggapin ka at bigyan ka ng mga pagkakataong magpabago ng buhay. Ngayon, bukas, at sa mga susunod pang araw, ganap akong mamumuhay sa lugar na ito bilang isang pulis, isang ina, isang asawa, at isang anak ng bansang Pilipinas. Mahal ko ang lupa na ito. Ito ang aking tahanan, ang aking bayan, at ang maliwanag na kinabukasan ng aking anak na babae. Ito ang buong kwento ko. Ang kwento ni Sofia, mula sa pagiging isang Irish police officer tungo sa pagiging isang pulis opisyal ng Pilipinas. At ang kwentong iyon ay patuloy pa ring sinusulat. Salamat sa pakikinig. Laging panatilihin ang isang matapang na puso at matinding pananampalataya sa iyong mga pangarap. Ang mga himala ay laging umiiral tulad ng paghihintay at pagyakap sa akin ng Pilipinas.